Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Ismael. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Davao. Nang mga panahong ito, kakauwi pa lamang ni Ismael mula sa destino. Isang kasapi ng sandatahang lakas ang binata na naglilingkod sa hukbong dagat ng Pilipinas. Nasa edad 32 itong si Ismael, anak ng isang kilalang antingero sa Davao. Namana nito ang mga katangian at kakayanan ng ama. Simula pagkabata ay hilig na ni Ismael ang mangalap ng mutya at sanayin ang sarili sa pagpapagana ng mga orasyon. Aatras tayo ng maraming taon. Ito yung mga panahong nagsisimula pa lamang si Ismael. Sa edad na 16, nakamtan na ng binata ang una niyang gamit. Isang medalyon ng San Benito na pinagkaloob ng kanyang ama. Gamit ang medalyon at mga dasal, nagdebosyon si Ismael sa loob ng 45 araw. Nagawa naman niya na magtagumpay ang debosyon at napagana ng maayos ang medalyon. Sa edad naman na 18, sumasabak na sa mga subukan ng anting-anting ang binata. Palagi nitong napapatunayan ang sarili sa lahat ng mga nakakatunggaling antingero. Maging ang ama ay nagagawa na niyang lampasan pagdating sa pagpapagana ng mga buhay na salita. Ngunit sa kabila ng mga narating na antas, nanatiling mapagkumbaba ang binata. Sa edad na 20 ay nagpa siya itong sumanib sa hukbong dagat. Matagumpay niyang nalampasan ang mga pagsasanay, kaya kagad siyang naitalaga bilang kasapi ng hukbo. Sa edad naman na 21, nadistino si Ismael sa Patikul, Zulu, kung saan niya naranasan ang pinakaunang engkwentro at nagamit ang mga tangang agimat. Dahil unang sabak pa lamang ng binata sa labanan, mahigpit itong binilina ng superior na mag-iingat, lalo pat hindi nila kabisado ang lugar. At ang kanilang pangunahing layunin na mga sandaling yon, ang mailabas sa lugar ang ilang sugatang sundalong nakipaglaban sa mga terorista. Marahang tinahak ng pangkat ni Ismael ang masukal na kagubatan, hanggang sa marating nila ang malawak na taniman ng niyog, kung saan nagtatago ang ilan sa mga tropa ng militar. Nang masipat na nila ang pangkat, dali-daling kumilos sina Ismael upang mailabas na ang mga ito. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman na sila pala ang inaabangan ng kalaban. Laking gulat ng binata nang bigla na lamang nagpaulan ng bala ang mga kalaban mula sa hindi matukoy na lokasyon. 3 kagad sa mga kasamahan ang namatay, habang ang ilan naman ay nagawang makapagtago sa mga puno ng niyog. Dali-daling naganap ng ligtas na mapagtataguan ang binata, at sa isang malaking umbok ng lupa ito nakapagtago. Habang nagkukubli, nag-uusal na mga orasyon pang proteksyon si Ismael, at nang matapos ay tumayo ito upang salubungin ang putok ng mga kalaban. Nanlaki ang mga mata ng mga sundalo sa pinakitang katapangan ng binata. Ngunit ang mas kinamangha ng mga ito, ni isang sugat ay walang natamo si Ismael. Dahil baguhan pa lamang, hindi rin maiwasang kainggitan siya ng ilan sa mga nauna sa kanya. Isa na dito ang commanding officer na tawagin na lang natin sa pangalang Senyo. Nasa ranggong tenyente.
at higit na nakakalamang kay Ismael pagdating sa karanasan. Hindi ito makapaniwala na isusuong ng binata ang sarili para iligtas lamang ang mga kasamahan, hindi man lamang kilala ng lubusan. Ikaw, sundalo, anong pangalan mo? Bungad ni Teniente Senyo. Ismael po, Teniente. Tugon ng binata habang sumasaludo sa superior. Alam mo bang hindi maganda ang ginawa mo kanina? Alam mo bang labag yun sa alituntuning binigay sa inyo? Bago kayo lumapag sa lugar. Paano kung imbes na mailigtas mo sila, napahamak pa ang mga kasamahan mo dahil sa pagpapakabayani mo? Anong gagawin mo? Sigaw ng Teniente. Medyo nainsulto ang binata sa sinabi nito. Lalo pa nang pagtinginan sila ng mga kasamahan. Kaya tumayo ng maayos si Ismael. Tinitigan ng mata sa mata ang Teniente. Kaso sir, nailigtas ko naman sila, di ba? Nakabalik naman kami ng buhay. Pasensya ka na kung sa tingin mo hindi maganda ang ginawa ko. Kung ikaw ba yung nasa katayuan ko kanina, gagawin mo din ba yun? Tugon ni Ismael. Biglang nagtawanan ang mga kasamahan ng binata. Dahilan para lalong mapikon ang kanilang opisyal. Hindi nakakatuwa ang ginawa mo. At sisiguraduhin ko, makakarating Hindi na naituloy ng Teniente ang pagsasalita. Dahil biglang dumating ang isa sa mga matataas na opisyal na nakadistino sa lugar. Tawagin na lang natin sa pangalang Colonel Bautista. Nasa na ang baguhang kasapi ng Navy na nagligtas sa mga Marines ko? Wika ng Kolonel. Nandito po, Kolonel. Si Corporal Ismael. Tugon ng Teniente. Sabihin mo sa akin, paano mong ginawa yon at paano ka nagkaroon ng lakas ng loob na suungin ang bala ng kalaban? Paano mong naatim na ibuwis ang buhay mo para sa mga taong hindi mo kaano-ano? Tanong ng Kolonel. Hindi naman po mahalaga kung kakilala o kaano-ano mo ang isang tao para iligtas Ang mas mahalaga po, ito po ang inuutos sa akin. At isa pa, siguro naman nararapat lang na ibalik sila sa kani-kanilang mga pamilya. At kung paano kung nagawang suungin ang bala ng mga kalaban. Simple lang po. Ipinasa Diyos ko ang gagawin ko. At maswerte ako dahil nagpasya ang Panginoon na ipagtanggol at protektahan ako, sir. Kaya heto po, nakatayo pa din po ko sa harapan niyo. Tugon ni Ismael. Habang nakatitig kay Teniente Senyo. Lalo namang nanggalaiti ang opisyal. Dahilan para maglabas ito ng baril at tutukan sa noo si Ismael. Iniinsulto mo talaga ako, bata. Baka nakakalimutan mong nasa balwarde ka ng mga Marines. Wika nito. Ngumiti lamang si Ismael at mahinahong nagsalita. Ganito na lang po, sir. Para mawala na yung inis niyo sa akin. Bakit hindi tayo magpustahan? Kalabitin mo yung gatilyo. Kapag hindi pumutok, dadapa kayo at magpupush up ng 200. At kapag pumutok naman sa sentido ko, wala po kayong pananagutan. Ano? Payag po kayo? Wika ni Ismael. Nagulat ang lahat sa sinabi ng binata. Halos hindi makapagsalita ang kolonel sa pinapakitang katapangan nito. Laking gulat ng lahat nang biglang kalabitin ng Teniente ang gatilyo. Ngunit hindi ito pumutok.
Makailang ulit pa niyang kinasa ang baril, nagpalit ng magazine, at muling tinutok kay Ismael sabay kalabit. Ngunit sadyang hindi gumana ang sandata. "Paano po ba yan, sir? E di magpupush up ka na ng 200 yan. Saksi po ang lahat sa kasunduan natin. At kahit na hindi ka nagsalita, dahil kinalabit mo ang gatilyo, ibig sabihin, pumapayag ka." Muling wika ni Ismael. Dahil napahiya sa mga kasamahan, dumapa ang tenyente at nag-push up. Ito ang naging paraan para makuha ng binata ang respeto ng mga kasamahan at ilang nakakataas na opisyal. Ngunit kung may humahanga sa ginawa ng binata, may mga nainggit din at pinag-initan si Ismael. Isa na nga dito ay si Teniente Senyo, dahilan para pansamantalang pinagpahinga ang binata. Balik tayo sa kasalukuyang tagpo. Kakababa pa lamang ng binata sa sinasakyang tricycle, kagad itong sinalubong ng isang nagwawalang lalaki. May hawak na itak at saknong naka-uniforme pa si Ismael, kaya siya na ang pumigil dito. Hinawakan ng binata ang kamay na nagwawalang lalaki upang makuha ang itak. Ni hindi man lamang nito naramdaman na nasa likod na pala niya si Ismael. "Sandali lang, kaibigan, makakasakit ka sa ginagawa mo eh. Baka naman pwedeng pag-usapan muna natin ang problema." Wika ng binata. Napatingin sa kanya ang lalaki at nanlaki ang mga mata nang makita si Ismael. "Ismael, ikaw ba yan? Pare, ang tagal mong nawala. Pasensya ka na at ito ang sinalubong ko sa'yo ah. Paano kasi? Nadaya na naman ako sa sugal." Wika ng lalaki. Halos hindi rin ito nakilala ni Ismael. Ngunit nang titigang mabuti, ang lalaking yon ay ang kababata niyang si Nardo. "Oo nga pare, napaka-wrong timing mo naman kasi. Hindi ka pa din pala tumitigil sa pagsusugal. Simula ng mga bata pa tayo, sugarol ka na eh. Tara sa bahay. Ewan ko na lang sa'yo. Kung hindi kita nadatnan eh, baka may pinaglalamayan na naman dito. O hindi kaya, ikaw ang paglamayan ng mga magulang mo." Tugon ni Ismael habang akbay-akbay ang kaibigan. Pagkarating sa tahanan, sinalubong ito ng mga kapatid at ina. Hinanap nito ang ama ngunit ayon sa mga kapatid, pumunta ito sa kabilang bayan upang manggamot. "Nanggagamot pa din pala si tatay ngayon? Kaya pa ba ng katawan niya, Nay?" Tanong ni Ismael. "Hindi ko naman mapigilan yung tatay mo. Palagi niyang dahilan sa akin. Ito ang tawag ng kanyang tungkulin." Tugon ng nanay ng binata. Tama naman po si tatay na eh. Para saan pa yung mga pinag-aralan niyang dasal kung hindi niya gagamitin sa pagtulong sa iba? Nagugutom na po ako na eh. Ano po bang makakain natin dyan?" Muling tanong ng binata. Dali-daling pumasok sa tahanan si Ismael at naghanap ng makakain sa kusina. "May nilaga akong saba dyan. Antayin mo na lang ang mga kapatid mo at nagpabili ako ng kape. Masarap ipares sa mainit na kape ang nilagang saba." Tugon ng matanda. Habang nagmemeryenda, nag-usap sina Ismael at Nardo. Naibungad ng kaibigan ang tungkol sa kinakaharap na problema ng kanilang bayan. "Pare,
Alam mo ba na nauso ang kidnapping dito sa atin ngayon? Maraming bata na yung nawawala. At kadalasan sa kanila, mga nasa edad 7 hanggang 18. Wika ni Nardo. At ano naman daw ang dahilan ng pangdurukot? Ibinibenta ang lamang loob ng mga bata. O di kaya kinakatay? Alam mo pare, lumang tugtugin na yung mga ganyang usapin. Dati pa namang napapabalita yung mga ganyan eh. Simula pa ng mga uhugin pa tayo. Pero tignan mo, nandito ka pa din. Tugon ni Ismael. Inakala nito na naghahanap lamang ng mapag-uusapan si Nardo. Ngunit kinumpirma ito ng kanilang kapitan na kaibigan ng ama. Magandang hapon sa inyo, Ismael. Buti naman at nakabalik ka na galing sa destino. Pasensya kung sasabat ako sa usapan niyong magkaibigan. Pero totoo ang sinasabi ni Nardo. Simula nung nakaraang buwan, sunod-sunod ng mga report ng nawawalang kabataan. Kahit dito sa atin, kahapon lang yung anak na dalaga ni Aling Berta. Hindi raw nakauwi. 3 araw na ang nakalilipas. Wika ng kapitan. Natahimik si Ismael sa sinabi nito. Iniisip kung ano ang posibleng dahilan ng nangyayaring pangdurukot. Nasa bakasyon po ako ngayon, kapitan. Pero kung may maitutulong po ako, magsabi lang kayo sa akin. Wika ng binata. Kinagabihan ng araw ding yon, bumalik ang kapitan sa tahanan upang ibalita kay Ismael ang mga nangyari. Ismael, pasensya ka na. Pero mukhang kakailanganin ko ng tulong mo. Napabalita sa baryo kaninang hapon na may hindi kilalang lalaki ang gumagala sa kalsada. Wala naman akong mga tanod na makakasama sa pagpapatrolya. Bungad ng kapitan. Hindi naman tumanggi ang binata. Kaagad itong nagbihis upang sumama sa kapitan. Nagikot ang dalawa sa paligid ng baryo. Tahimik naman ang lugar. Kaya naisipan ng dalawa na bumalik na pansamantala sa barangay hall. Akmang paalis na sila. Biglang nakarinig ng sigaw si Ismael. Dali-dali itong tumakbo papunta sa pinagmumula ng tinig. Laking gulat ng binata nang makita nito ang isang dalagang nakahandusay sa kalsada. Lalapitan na sana ni Kapitan Rudy ang biktima nang bigla itong pigilan ni Ismael. Sandali lang, kapitan. May mali dito eh. Huwag kayong aalis dyan sa kinatatayuan nyo. Wika ni Ismael. Matapos ay marahan itong naglakad papunta sa kinahihigaan ng biktima. Akmang yuyuko na sana ang binata upang tignan ang kalagayan ng babae. May bigla na lang bumulusok mula sa itaas. Halos maabot nito ang likod ng binata. Ramdam ni Ismael ang malakas na pagtama ng hangin na dulot ng kung anong nilalang. Nakita niyo po ba yung kapitan? Sa palagay niyo, ano po kaya yung bagay na yun? Tanong ng binata. Ngunit sa kasamaang palad, nataon namang nagsisindi ng sigarilyo ang kapitan. Kaya hindi nito napansin kung anong nilalang ang biglang dumaan. Naku, pasensya na, Ismael. Hindi ko na malayan. Ano ba yun? Tanong ng matanda. Di bali na lang po, Kap. Tulungan niyo na lang po akong dalhin ito sa sentro. Tugon ni Ismael. Binuhat ng binata ang dalaga papunta sa sentro. Hindi naman ito kalayuan sa kinaroroonan.
Habang papunta sila, nakarinig ng mahinang pag-angil ang binata na nagmumula sa masukal na tabi ng daan. Napahinto si Ismael. Pinakikiramdaman ng kilos sa paligid. Nakarinig siya ng mahinang kaluskos na tila naglalakad papalapit sa kanila. Dali-daling tumakbo ang binata upang makapasok sa sentro. Pagkarating sa loob, nilapag nito ang dalaga sa higaan at dali-daling lumabas. Saktong pagkalabas ng binata, isang malaking aso ang nakita niyang nakaharang sa pinto. Walang katao-tao sa paligid ng mga sandaling yon. Medyo malayo din sa kabahayan ang lokasyon ng sentro. Kaya walang masyadong makakapansin kung sakaling makikipagtuos siya sa nilalang. Alam ni Ismael na isa itong aswang. Pero hindi niya lubos akalain na sasalakay ang ganitong mga elemento sa kanilang baryo. Walang hiya ka. At dito ka pa talaga na merwisyo sa teritoryo ko. Pasensyahan na lang tayo. Wika ni Ismael. Hinalikan nito ang medalyon ng San Benito. Nilabas ang punyal mula sa kanyang likod. Umangil ng malakas ang nilalang at tumakbo palayo. Kagad naman itong hinabol ni Ismael. Papasok sa gubat ang nilalang at alam ng binatang mahihirapan siya sa oras na makalayo na ito. Habang tumatakbo papasok ng kagubatan, naramdaman ng binata ang kakaibang presensya sa paligid. Hindi lamang iisa. Napakadaming nilalang ang tila nakatitig sa kanya. Sa isip-isip ng binata, napasok ito sa isang patibong. Bakit hindi na lang kayo magpakita sa akin? Tara, labanan niyo ako ng patas. Paghahamon ng binata. Isa-isang naglabasan ang mga nilalang. Puro kalalakihang walang saplot ang mga ito. Nanlilisik ang mga mata at panay ang pagtulo ng laway. Dali-daling tumakbo palabas ng gubat ang binata at habang tinatahak ang daan, hinarang siya ng mga nilalang. Halos hindi makaalis si Ismael sa kinatatayuan sa sobrang dami ng mga kalaban. Ngunit nagawa niyang patumbahin ang mga ito hanggang sa tuluyan na itong makarating sa isang bakanteng palayan. Dito na sabay-sabay sumalakay ang mga kalaban at halos magkandara pa si Ismael sa pagsalag sa mga ito. Unti-unti nang nakakaramdam ng pagod ang binata. Nakita niyang wala siyang pag-asang manalo sa mga kalaban dahil tila langgam na dumadagsa ang mga ito papunta sa kanya. Ipinikit ni Ismael ang mga mata. Nag-usal ng isang malakas na pangdepensa. Huminga ng malalim ang binata at muling sumugot. Akmang papalapit na sana sa mga kalaban nang biglang may kung sinong nagsaboy ng asin sa mga nilalang. Paglingon ni Ismael, nakita niya ang ama na nakatayo sa kanyang likuran. Yan ang hirap sa'yo dahil palagi mong sinasarili ang lahat. Ano, kaya pa ba? Wika ng ama. Napangiti na lamang si Ismael nang makita ang tatay. Mabuti naman tayo at dumating kayo. Pasensya na. Pag-alis ko kanina, wala ka pa sa bahay eh. Tugon ng binata. O siya, mamaya na tayo mag-usap. Nag-aantay ang mga kalaban. Alam mo na ang gagawin mo. Muling wika ni Tatay Indio. Naupo ang dalawa sa lupa at sabay na tinarak ang kanilang mga punyal.
Nagsaboy ng asin si Mang Indyos sa paligid upang hindi makalapit ang mga nilalang habang nagsasagawa sila ng ritual ng pagbawi. Ang ritual na ito ay isang uri ng gawaing sinasagawa ng isang batikang babaylan. May kakayanan itong panghawakan ang isang dome o ariin ang isang teritoryong pagmamayari ng kahit na sinong malakas na manggagamot o elemento. Balik tayo sa kwento. Nang matapos ng mag-ama ang ritual, isa-isang nagsipag-atrasan ang mga kalaban. Ngunit lingid sa kalaman ng mga ito na hindi na sila makakalabas sa ginawang bakod ng dalawa. Pasensya na kayo pero hindi ko na kayo papayagan pang makatakas. Wika ni Ismael. Sabay sugod sa mga nilalang. Samantalang ang ama naman ang nagbabato ng tigalpo sa mga aswang upang hindi na makapanlaban. Nagawang talunin ng mag-ama ang mga kalaban, ngunit may isa pang natitirang buhay. Mahina na ang nilalang at wala na itong kakayanan pang lumaban o tumakbo. Sagutin mo ang tanong ko. Baka sakaling magbago yung isipan ko at hayaan kitang mabuhay. Ano ang ginagawa niyo sa mga batang dinudukot niyo? Tanong ng binata. Hindi naman nagdalawang isip na sumagot ang aswang sa kagustuhang mabuhay. Pinapatay namin sila. Kinukuha ang lamang loob at iniimbak bilang pagkain. Yun lang talaga ang silbi niyong mga tao, hindi ba? Pagkain lang namin kayo. Dahil mababang uri ng nilalang ang mga kagaya ninyo. Tugon ng aswang. Napagtanto ni Ismael na patuloy lang mangyayari ang ganitong senaryo kung sakaling buhayin pa niya ang aswang na yon. Kaya kagad na din itong kinitilan. Kasabay ng pagsikat ng araw, ang pagkalutas ng kaso ng mga nawawalang kabataan. Ilang araw pa ang nakalipas. Tuluyang nawala ang pangamba ng mga tao. Muling bumalik si Ismael sa serbisyo. Panatag ito na wala nang mangyayaring masama sa baryo dahil sa takot na dinulot sa mga aswang ng mag-amang antingero. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Amir. Taong 1970. Probinsya ng Leyte. Masayang naninirahan ang pamilya ni Amir sa isang baryo sa Leyte. Kilala ang asawa nito bilang isang labandera na tawagin na lang natin sa pangalang Ana at anak nitong si Mary. 10 taong gulang pa lamang na mga panahong ito ang anak ni Amir. Kaya naman todo kayod ang mag-asawa upang maibigay ang lahat ng pangangailangan ng nag-iisang anak. Ang sipag niyo talagang mag-asawa, no? Talagang yayaman kayo dyan. Hawaan niyo naman ako ng kasipagan. Wika ng kaibigang si Kael. Natawa naman ang mag-asawa sa sinabi ng kumpare. Hindi mo naman kailangan magsipag, Kael. Wala ka namang bubuhayin. Mag-isa ka lang sa buhay kaya naman ayos nang napatambay-tambay ka lang. Sulitin mo ang pagiging binata. Dahil kapag may anak ka na, naku, ewan ko na lang kung makatambay ka pa. Wika ng asawang si Ana. Gayahin mo ko. Palaging tutok sa pamilya at hindi puro bisyo. Kapag may anak ka na, hindi na pwedeng tambay doon, tambay dito ka, no? Dagdag ni Amir. Aba oo naman.
Papakinggan ko kayo lalo na't sumuk na kayo ng panahon. Ayoko din namang pumasok sa isang relasyon na hindi ako sigurado eh. At isa pa, masarap kayang maging binata. Tugon ni Kael. Nasasabi mo lang yan ngayon, pero kapag matanda ka na, naku, baka magmadali ka. Hindi masamang sulitin ang bawat oras, pero baka mapaglipasan ka na ng panahon, lalo na tumatanda ka na at hindi bumabata. Muling wika ni Ana. Natahimik ang binata sa sinabi ng gumare. Napagtanto ni Kael na tama ang sinasabi nito. Iba ang saya ng merong pamilya pare. Nakakapagod man. Pero may panghugutan ka ng lakas para lumaban at magpatuloy sa buhay. Yan ang palagi mong tatandaan pare. Dagdag ni Amir. Napatango na lamang si Kael sa mga sinasabi ng mga ito. Huwag kayong mag-alala. Dahil hindi naman ako nagmamadali. Isa pa, darating naman yan sa tamang panahon na nilaan ng Diyos. Muling wika ni Kael. Matapos ang pag-uusap na yon, umalis na ito at umuwi sa kanilang tahanan. Samantalang pagkaalis ng kaibigan, kagad namang nag-asikaso ng kanilang makakain ang mag-asawa. Naghain na ang mga ito at sabay-sabay na pinagsaluhan ang munting biyaya. Kinagabihan, umalis ng tahanan si Amir. Nagpunta sa kabilang baryo upang pumasok sa trabaho bilang isang tendero. Isang araw isa sa mga kabaryo nila Amir ang inatake ng aswang. Nakita nito ang itsura ng nilalang. At yon ang amo ni Amir. Galit na galit ang taong bayan. Ngunit dahil may kaya ang amo nito at walang sapat na ebidensya, hindi nahuli ng mga pulis ang mga ito at lumipat lamang sa kabilang baryo. Kinuha pa rin ng mga ito bilang trabahador si Amir. Ngunit lingid sa kaalaman ng lalaki, ang trabahong pinagkukunan ng makakain sa araw-araw ang siyang magdadala ng pagbabago sa kanyang buhay. Habang nagtatrabaho, naiwan naman sa kanilang tahanan ang magina. Pagsapit ng 3:00 na madaling araw, kagad na sinarado ni Amir ang kanyang binabantayang tindahan. Dali-dali na itong umuwi sa tahanan. Laking gulat niya nang pagtinginan siya ng mga kabaryo. Nagsimula ang mga bulungan habang pauwi si Amir sa kanilang tahanan. Pagpasok sa loob ng bahay, kagad na tinanong ni Amir ang asawa. Mahal, bakit nila ako pinagtitinginan? May nagawa ba ako mali? Nakakapanibago lang kasi. Dahil kapag dumaraan ako, wala namang pumapansin sa akin noon eh. Pero ngayon, pinagtitinginan nila ako. Ano bang nangyayari? Tanong ni Amir. Kumakalat sa buong baryo na aswang ang amo mo. Kaya naman iniisip ng karamihan na nahayanggaw ka na. Maging kami ng anak mo. Hindi ko alam kung bakit gano'n na lang sila kumuhusga. Wala ka namang ginagawang masama eh. Kahit kami ng anak mo nadadamay. Tugon ni Ana. Napakuyom ng kamao si Amir. Dahil ang pinakaayaw nito ay nadadamay ang kanyang pamilya. Kung may problema sila sa akin, huwag na nila kayong idamay. At isa pa, wala namang patunay na aswang talaga ang mga amo ko ah. Kaya huwag naman sana silang basta-basta manghusga ng kapwa. Lalo wala silang katibayan. Maaari silang kasuhan sa ginagawa nila eh. Wika ni Amir. Baka sa mga mata nito ang pagkainis sa taong nanghuhusga sa pamilya.
Hayaan mo na lang po sila, tatay. Hindi naman po totoo yung mga sinasabi nila tungkol sa atin eh. Kung papatulan, mas lalo lamang silang maghihinala. Wika ng anak na si Mary. Natahimik ang mag-asawa sa sinabi ng anak. Napangiti naman si Ana. Tama si Mary, mahal. Hindi na dapat patulan pa yung mga sinasabi ng taong bayan. Lalo pat wala namang katotohanan eh. At isa pa, hanggat walang nasasaktan sa atin, huwag na lamang tayong kumibo. Ang importante, ligtas tayo. Wika ni Ana. Huwag lang talaga masasaktan ang isa sa inyo. Dahil talagang magkakamatayan. Hindi ako papayag na api-apihin nila ang asawa at anak ko. Pag nangyari yon, uubusin ko ang lahat ng kumanti sa inyo. Wika ni Amira. Natahimik ang mag-ina sa sinabi nito. Ramdam nila ang inis at galit na bumabalot sa kanya. Kumain na lang tayo. Hayaan nyo na lang ang mga sinasabi ng mga yan. At isa pa, wala rin naman tayong makukuha at mapapala kapag pinatulan natin sila eh. Mas lalo lang lalala ang sitwasyon. Wika ni Ana. Nakampante ang pamilya dahil sa isipan nila. Walang katotohanan ang mga baratang sa kanila ng mga taong bayan. At hindi rin naman hahayaan ni Amir na mapahamak ang pamilya nang dahil lamang sa trabaho. Paglipas ng ilang araw, kahit si Kael ay hindi na pumupunta sa tahanan dahil sa takot na madamay sa galit ng mga tao. Isang gabi muling pumasok sa trabaho si Amir. Tanging ang mag-ina lamang ang siyang naiwan sa tahanan. Nang gabing umalis si Amir, meron na namang inatake sa kanilang baryo. Kaya naman nag-usap-usap ang mga tao at pinaghinalaan ng mga ito na si Amir ang siyang aswang na sumasalakay at gumagambala sa baryo. Lalo pa tuwing gabi ay umaalis ang lalaki. Nagpasya ang taong bayan na gumantes sa pamilya ni Amir kahit wala silang sapat na ebidensya na si Amir nga ang tinutukoy nilang aswang. Kahit na kinakabahan at masama ang kutob, pumasok pa din si Amir. Tatay, lumipat na lang po kaya tayo ng bahay para hindi na po tayo pinag-iinitan ng mga kabaryo natin. Wala naman po tayong ginagawang masama eh. At kung aalis ka naman po sa trabaho na pinapasukan mo, wala naman po tayong kakainin. Bakit po ba ganun sila kung mag-isip sa atin? Wala naman tayong masamang intensyon at ginagawa sa kanila. Masamang tao po ba tayo, tatay? Tanong ni Mary. Nagkatinginan ang mag-asawa sa sinabi ng anak. Binuhat ni Amir si Mary sa katinignan sa mga mata. Tandaan mo, Mary, hanggat buhay si tatay, hindi kayo mapapahamak. Yan ang palagi mong tatandaan, anak. Tugon ni Amir. Kahit papano napanatag ang damdamin ng bata. Sige na, mahal. Pumasok ka na. Huwag mo na kaming isipin. Sigurado namang hindi kami pababayaan ni Kael na mapahamak kahit na lumalayo siya sa atin. Wika ni Ana. Napangiti na lamang si Amir sa puntong yon. Niyakap ang mag-ina sabay alis sa tahanan upang magtrabaho. Ngunit ang hindi alam ni Amir, ito na pala ang huling oras na mayayakap niya ang mag-ina. Habang abala sa pagtatrabaho si Amir, nagkakagulo na pala sa kanilang tahanan. Sinugod ng taong bayan ang bahay nila Amir. Ang ilan kinuha ang mag-ina at pinaslang.
Nang makita ni Kael ang mga pangyayari, kagad nitong pinigilan ang mga tao ngunit huli na ang lahat. Dahil wala ng buhay si Mary at Anna. Anong ginawa niyo? Mga wala kayong awa. Wala namang kayong pruweba na si Amir nga ang aswang dito sa ating baryo. Bakit niyo pinatay yung mag-ina niya? Hindi na kayo naawa sa bata. Wika ni Kael. Nagalit naman ang mga tao at sinubukang pangsaktan si Kael. Ngunit dumating ang kapitan ng baryo. Kagad na pinatawag ang mga taong nanakit sa pamilya ni Amir. Ngunit sa halip na parusahan ang mga ito, binigyang gantimpala pa ng kapitan dahil sa paniniwalang wala na ang aswang na sumasalakay sa baryo. Samantala sa kabilang banda naman, wala pang kaalam-alam si Amir sa mga naganap sa tahanan. Abala lamang ito sa trabaho. Nagkaroon ng kaguluhan sa pinapasukang trabaho ni Amir. Kaya naman tanghali na ito nang makauwi sa kanilang tahanan. Malayo pa lamang nakita na ni Amir ang tumpok ng mga tao sa labas ng bahay. Kaagad na kinutuban si Amir. Pakiramdam nito ay may nangyaring hindi maganda sa mag-ina. Pagkapasok pa lamang sa pintuan, kaagad na sinalubong ni Kael ang kaibigan. Umiiyak ito at nababalot ng dugo ang buong katawan. Pare, patawarin mo ko. Hindi ko nagawang ipagtanggol ang mag-ina mo. Napakarami nila at mag-isa lang ako eh. Kahit na umiiwas ako sa inyo, hindi ko naman maaatim na kinakawawa ang inaanak at kumare ko. Patawarin mo sana ako kung hindi ko nagawang iligtas sila Mary at Anna, pare. Wika ni Kael. Sa puntong yon alam na ni Amir ang nangyari. Pumasok ito ng tahanan. Nakita niya ang bangkay ng asawa at anak na naliligo sa sariling dugo. Wala kayong kasing sama. Hindi niyo man lang inisip na napaka-inosente ng asawa at anak ko. Wala silang kamalay-malay patungkol sa mga binibintang niyo sa amin. Hindi kami aswang. Simpleng tao lang din kami kagaya niyo. At kung totoo man na aswang ang mga amo ko, labas na ako doon. Dahil hindi rin naman ako kumakain ng mga luto nila. Kaya ngayon sabihin niyo sa akin kung sino ang pumaslang sa asawa at anak ko. Wika ni Amir. Puno ng paghihinagpis ang puso nito. Labis na nalungkot ang lalaki dahil pagod pa ito mula sa trabaho. At nadatnang wala ng buhay ang mag-ina. Lahat ng gamit ay pinagtatapon ni Amir. Makikita sa mga mata nito ang puot at hinagpis. Ni isa sa mga ito ay walang nakapagsalita. Kahit si Kael ay tila umurong na ang dila. Ilang sandali ang lumipas, nagsigawan ang mga taga-baryo. Isinigaw ng mga ito na sunugin ang tahanan ni Amir. Kaya naman pinatakas ni Kael ang kaibigan sa sobrang awang nararamdaman. Pare, umalis ka na dito. Iligtas mo ang sarili mo. Ako na ang bahala. Patawarin mo sana ako dahil wala akong nagawa para iligtas ang buhay na mag-ina mo. Wika ni Kael. Ngunit hindi ito pinansin ni Amir. Diretso itong lumabas, dala ang sundang. Ni isa sa mga tao sa labas ay hindi na malayan ang presensya ng lalaki. Sinubukan pa ni Kael na pigilan ang kaibigan. Ngunit hindi na ito nagpaawat pa. Akala ng binata magwawala sa labas si Amir. Ngunit dire-diretso itong umalis sa baryo. Sinubukang sundan ni Kael ang kaibigan. Ngunit mabilis itong nawala sa kanyang paningin. Kaagad namang sinunog ng taong bayan ang bahay nila Amir.
Walang tinira ang mga ito. Labis na lungkot ang naramdaman ni Kael dahil wala siyang nagawa para tulungan ang kaibigan. Kasamang natupok ng tahanan ang katawan ng mag-ina ni Amir. Samantala sa kabilang banda naman, halos gumuho ang mundo ni Amir dahil sa mga nagaganap. Hindi nito lubos maisip na mangyayari ang bagay na yon sa kanilang buhay. Nanatili sa bundok si Amir, balot ng sama ng loob. Ngunit ano pa man ang gawin ay hindi na maibabalik pa ang buhay ng mga namatay. Upang makaiwas sa panghusga ng mga kababayan, nagsimula si Amir na manirahan sa bundok. Dito niya nakilala ang mga buso na muntikan pang gawin siyang pagkain. Isipin mo ang ginawa sa'yo ng mga kababayan mo. Tama ba ang hayaan mo silang mabuhay ng matiwasay? Samantalang ikaw naman ay miserable. Wika ng pinuno ng mga buso. Napaisip si Amir sa mga sinabi ng nilalang. Tila kinakain ng galit ang puso ng lalaki. Tama ka. Gagawin ko ang lahat para pagbayaran ng mga taong yun ang ginawa nila sa mag-ina ko. Tugon ni Amir. Matagal kang nanahimik. Kaya naman iisipin ng mga tao na wala ka na. Iparamdam mo sa kanila ang sakit na kinikimkim mo. Narito kami para tumulong sa'yo, kaya naman umpisahan mo na ang planong nabubuo sa iyong isipan. Muling wika ng pinuno. Nagsimulang magplano si Amir. Ang una nitong biktima ay anak ng kanilang kapitan. Naisip ni Amir na makipagtulungan sa mga buso. Siya ang magsisilbing tagakuha ng pagkain ng mga nilalang. Ngunit hindi madali ang gagawin ng binata. Mga bata ang punteriya niya dahil yon ang pagkain ng mga nilalang. At alam ni Amir kung gaanong kasakit ang mawala ng anak, kagaya sa naramdaman. Nilamon ng puot ang puso nito. Walang pakialam si Amir sa mararamdaman ng mga mabibiktima. Pagsapit ng hating gabi, sinuot ni Amir ang sombrero at nagsuot ito ng itim na damit upang hindi siya makita ng sinuman. Kaagad na pinuntahan ni Amir ang silid ng anak ng kapitan. Dumaan ito sa bintana. Dahan-dahang nilagay sa sako ang batang natutulog ng mahimbing. Nang makuha ang nais, kaagad itong nagpunta sa bundok at inalay ang dalang bata sa mga nilalang. Kitang-kita ni Amir kung paano nilantakan ng mga buso ang katawan ng bata. Halos masuka at bumaliktad ang sikmura ni Amir dahil sa nasaksihan. Ganun pa man, hindi na lamang inisip ni Amir ang mga kaganapan. Tinatak nito sa isipan na kailangan niyang masanay sa ganong sitwasyon upang maipagiganti ang mga mahal sa buhay. Kinabukasan, kaagad kumalat sa buong baryo ang pagkawala ng anak ng kapitan. Nagsisihan ang lahat dahil pakiramdam nila yun na ang kanilang karma sa ginawang kasamaan sa pamilya ni Amir. Lahat ay nabahala sa pangyayaring naganap. Hindi nila sukat akalain na mangyayari ang bagay na kanilang kinakatakutan. Sa unang gabi ng pangunguha ni Amir, tila nakukonsensya pa ito sa ginagawa. Lalo pat mga inosenteng bata ang binibiktima niya. Samantalang sa kabilang banda naman,
Matapos ang pangyayari sa kaibigan, umuwi ng Maynila si Kael upang kalimutan ang mga nangyari dahil inuusig ito ng konsensya. Nang umuwi sa Maynila, dito nakilala ni Kael ang naging asawa. Makalipas ang 1 taon, bumalik sa probinsya nila si Kael at laking gulat nito nang mabalitaan ang mga nawawalang bata. Nagkataon namang buntis ang asawa ni Kael, kaya naman tila nangamba ang lalaki sa pagsilang na magiging anak. Gayunpaman, inisip na lamang ni Kael na wala siyang ginawang kasamaan sa kapwa upang madamay sa sigalot na nangyayari sa kanilang baryo. Sa paglipas ng mga araw, mas dumadami pa ang mga batang nawawala. Maraming pamilya ang nagluluksa at nangungulila sa kanilang mga minamahal. Samantalang si Amir naman, unti-unti nang nasanay sa mga nakikita tuwing nag-aalay siya ng bata. Para bang gumagaan ang pakiramdam ni Amir sa tuwing nakakakita ito ng pamilyang nahihirapan sa pagkawala ng kanilang anak. Pakiramdam ng binata, unti-unting nababawasan ang bigat na dinadala. Ngunit sa pag-usbong ng balita, maraming kapulisan ang gustong lumutas sa nangyayaring kababalaghan sa baryong ito. Baka ito na ang karma ng baryong ito dahil sa ginawa niyo noong kila Amir. Alam naman nating lahat na walang patunay na nahawa sila ng pagiging aswang ng amo niya. Pero wala kayong awa dahil pinatay niyo pa rin sila Mary at Ana. Marahil ito na ang kabayaran ng inyong kasamaan. Nakakalungkot man isipin, pero mga paslit na bata ang siyang nadadamay. Maging aral sana sa lahat ang nangyayaring ito sa ating baryo. Wika ni Kael. Narinig ng taong bayan ang sinasabi nito. Lahat sila ay nagalit at pakiramdam nila kasabwat si Kael sa mga nangyayari. Lalo pat alam ng lahat na buhay pa si Amir. Nakisali naman sa usapan ang albularyong si Diego. Malakas ang kutob ko na may kinalaman si Amir sa mga nangyayari. At alam ko na may tumutulong sa kanya. Pero hindi yon si Kael. Sa aking hinala, hindi pangkaraniwang nilalang ang katuwang ni Amir sa paghihigante sa mga taong bayan. Wika ni Mang Diego. Marami naman ang sumang-ayon sa sinabi ng albularyo. Sa kaalaman ng marami, nakamasid lamang sa kanila si Amir at nakikinig sa kanilang pinag-uusapan. Mag-isip lang kayo na mag-isip. Mapapagod rin kayo at sisiguraduhin ko na kapag nahuli niyo ko, naipagiganti ko na ang mag-ina ko. Wika ni Amir sa sarili. Matapos ang pag-uusap ng mga taga-baryo, mas humigpit ang mga ito sa pagbabantay ng mga anak sa takot na sila ang susunod na biktimahin. Ganun pa man, kahit na anong higpit ng mga ito, hindi sila nakaligtas sa paghihiganti ni Amir. Binigyan ng mga buso si Amir ng kakayahan na hindi maramdaman ng kahit na sino sa tuwing aatake ito sa biktima. Kaya naman kahit anong paghihigpit ng mga tao sa seguridad ng kanilang mga anak, nakukuha pa rin ng binata ang biktima. Kaya naman labis na pangamba ang naramdaman ng mga tao dahil tila wala silang kawala. Sa paglipas pa ng mga araw, palala pa ng palala ang sitwasyon. Nang dahil sa mga pagkawala ng bata,
Nagpa siya ang taong bayan na hanapin ang tunay na salarin sa nagaganap na krimen. Lalo pat wala namang nakukuhang bangkay ang mga pulis. Tuwang-tuwa naman si Amir na makitang aligaga ang taong bayan. Pakiramdam nito, unti-unti niyang naipaghihiganti ang mga mahal sa buhay na pinaslang ng mga ito. Hanggang sa isang araw, kinausap ng pinuno ng mga buso si Amir. Nais namin ng sariwang karne. Sanggol naman ang dalhin mo sa amin. At kapag nagawa mo ang bagay na yon, may babalik namin sa iyo ang mga nawalang mahal mo sa buhay. Kaya naming bumuhay ng patay. Kaya naman gawin mo ang aming nais. Wika ng buso. Sa puntong yon tila nabuhayan ng loob si Amir. Dahil muli niyang makakasama ang mga mahal sa buhay na pumanaw. Ngunit lingid sa kalaman ng lalaki. Nililinlang lamang pala ito ng nilalang upang makuha ang nais. Mamayang gabi, dadalhan ko kayo ng sariwang sanggol. Sana tumupad kayo sa ating usapan. Dahil gagawin ko ang lahat para maibigay sa inyo ang inyong nais. Wika ni Amir. Natuwa naman ang mga buso sa sinabi nito. Nagpatugtog pa ang mga ito gamit ang mga bangkay ng mga bata at tila may piyesta dahil sa sinabi ni Amir. Matapos ang pag-uusap na yon, nawala na ang mga buso. Kagad na kumilos si Amir upang kumuha ng mabibiktima. Ngunit na mga panahong yon, ni isang sanggol ay wala siyang nakita. Sobrang desperado na ni Amir. Kaya naman nang makita nito ang anak ni Kael. Yon ang kinuha niya ngunit ang pagkakamali ng lalaki. Merong nakakita sa kanya na kinuha ang sanggol. Halos magkandadapa-dapa si Amir sa pagtakbo. Labis ang nararamdamang konsensya lalo pat anak ito ng kaibigan. Kagad namang nakarating ang balita kay Kael. Kaya dali-dali itong kumilos upang hanapin ang anak. Dahil may nakakita kay Amir kung saan ito nagpunta. Kagad namang nagtungo doon ang taong bayan at kitang-kita ni Kael. Nahawak ng kaibigan ang anak. Kaya naman nasaktan si Kael dahil tila trinaydor siya ni Amir. Umiiyak na nagtanong si Kael sa kaibigan. Ano bang ginawa ko sa inyong kasalanan para gawin mo ang bagay na to? Pakiusap, Amir. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa'yo dahil wala akong nagawa para ipagtanggol ang asawa at anak mo. Pero sana naman, huwag mong gawin ang bagay na yan. Hindi may tutuwid ng isang kasamaan ng mga natapos ng pangyayari. Nakikiramay ako sa nangyari sa'yo. Dinadala ko yun hanggang ngayon. Pero tama na, Amir. Huwag naman na sana dumating sa puntong magpatayan tayo. Dahil magkaibigan tayo, di ba? Wika ni Kael. Hanggang sa bigla na lang umiyak ang sanggol. Nahabag ang puso ni Amir. Napaluhod ito at binaba ang bata. Dali-dali namang kinuha ni Kael ang anak. Susugod pa sana ang taong bayan pero mabilis na humarang si Kael. Sunugin ang mga halaman, punong kahoy at lahat ng naririto upang mawala ang mga buso sa lugar na ito. Huwag na din ninyong pakialaman pa si Amir. Batas na ang bahala sa kanya. Wika ni Mang Diego. Kagad namang sinunog ng mga tao ang lahat ng makita nila sa lugar na yon.
Nanatiling nakayuko at walang imik si Amir. Sa puntong yon, tila nahimasmasan ang lalaki sa lahat ng nagawa. Hindi niyo ako masisisi kung bakit ginawa ko ang bagay na ito. Dahil unang-una sa lahat, pinatay niyo ang pamilya ko. Wala kaming kasalanan sa inyo. Pero pinadama niyo sa akin ng sobrang sakit at galit. Marahil masamang tao ako sa ginawa ko. Dinamay ko ang mga walang kamuwang-muwang na mga bata. Pero ginawa ko lang ang bagay na yon dahil sa puot na nararamdaman ko at para kahit papano gumaan yung nararamdaman kong sakit. Kung nangungulila kayo, ganun din naman ako eh. Magkaiba lang tayo ng sitwasyon. Dahil kayo ang unang nagkasala sa akin. Wika ni Amir sa mga taong naroroon. Natahimik ang lahat sa sinabi ni Amir. Tila doon pa lamang sila natauhan. Ilang sandali pa dumating na ang mga kapulisan. Dinampot nila si Amir at dinala sa kulungan. Hindi niya matanggap na hindi ito nagtagumpay na maibalik ang mahal sa buhay. Sinubukan pa ni Amir na tumakas sa kulungan. Ngunit sadyang mahigpit at binabantayan nito maigi ng mga pulis. Makalipas ang ilang buwan, dinalaw ni Kael ang kaibigan. Hindi naman makaharap na maayos si Amir dahil sa kahihiyang nararamdaman. Marami mang nangyari sa atin na hindi kaaya-aya. Mga bagay na hindi natin inaasahan. At mga pabugso-bugsong pa siya. Ibaon na lamang natin yun sa limot at umahon sa buhay. Kalimutan na natin yung mga naganap. Harapin natin yung kinabukasan na walang hinanakit sa isa't isa. Wika ni Kael. Naluha si Amir sa sinabi ng kaibigan. Tila lumambot ang puso nito sa mga sinabi ni Kael. Tumayo sa kinauupuan si Amir. Lumuhod ito sa paanan ng kaibigan at lumuluhang tumingin sa mga mata. Patawarin mo sana ako pare sa mga nagawa ko. Hindi ko akalain na mangyayari yung bagay na yun. Nilamon lang ako ng galit. Pakiramdam ko kasi wala nang saysay yung buhay ko nang mawala si Mary at Ana. Pero nakalimutan ko na hanggat may buhay may pag-asa. Ngayon, pagbabayaran ko yung nagawa kong kasalanan sa ating mga kabaryo. Ano man ang maging hatol sa akin, tatanggapin ko dahil nararapat sa akin ang anumang parusa. Dahil walang kapatawaran ng kasalanang nagawa ko sa inyo. Wika ni Amir. Hindi na rin napigilan ni Kael na maluha. Ngumiti ito sa kaibigan at niyakap. Lahat naman ng tao nagkakamali kaya naman normal lang ang mga naganap sa'yo. Lalo na't nasaktan ka. Sana maging aral sa'yo ang lahat ng nangyari sa buhay mo. Hihintayin ko ang pagbabalik mo, kaibigan. Muling wika ni Kael. Matapos ang pag-uusap na yon, umuwi na ang binata. Naging aral sa lahat ang nangyari at iniisip ang bawat pasya na kanilang gagawin dahil mabilis ang karma. Sa kasalukuyang taon, matagal nang nakalabas ng kulungan si Amir. Nanirahan ito sa kanilang maliit na lupain. Binabaan ng sentensya ni Amir dahil inamin ito ang lahat ng nagawa. Pinagbayaran nito ang mga kasalanan. At dahil naging mabuti sa kulungan, ilang taon lamang ang lumipas ay nabigyan ito ng parol. Matapos makalaya ay nagbagong buhay ito.
hanggang sa kasalukuyan ay bitbit pa rin ang alaala ng kahapon na minsan siyang naging alagad ng buso. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lamang sa kwentong ito, hindi dapat tayo magpalamon sa galit. Oo, natural sa tao ang ganitong pakiramdam. Pero kapag nilamon ka ng galit, hindi ka na nakakapagpasya ng maayos. Marami kang ginagawang bagay na hindi mo naman talaga gusto, pero nangyayari. Kaya sa oras na makaramdam tayo ng galit, matuto tayong huminahon at gumawa ng tamang desisyon. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.